sa agenda ay Reyes Villardi Shannon. Ngayon ay 12 May 2026, Tuesday, City Media, pasado, Galsot siya. Basot siya, batot, in trouble, run for hiding in Senate floor. Wala, taliwas sa mga sinasabi noong una. Make my day daw, sabi kita Reales. Ayun na, ICC. Bato in trouble, arrest warrant lamang kay Dalo sa kinumpirma ng ICC. On the 6th of November 2025, Kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay pa rin ng madugong war on drugs ni FPRRD. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a Common plan. that lasted from approximately Gestapo, the 1st of November executioner 2007 until the 16th of evil digong war on drugs. to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Pero sa kabila ng kaliwatkan ng protesta ng kanyang political allies at supporters, ano nga ba ang legal basis ng pag-aresto kay Senator Bato? Sa patayang sa Billionaire News Channel, muling binanggit ni former FEU Law Dean Attorney Mel Santa Maria ang Republic Act 9851 batas na may kaugnayan sa Kaya sa pag-aresto kay De La Rosa, genocide and other crimes against humanity. genocide. Ito rin ang batas na ginamit ng gobyerno Ayun, kay PRD, kay Digong. Rodrigo Duterte at inilipad sa The Hague, Netherlands noong nakaraang taon. Sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng Philippine authorities sa isang international tribunal ang mga individual na di umano ay gumawa ng crimes against humanity kung ang korte na ito ay naunang magsagawa ng isang investigasyon o magdinig sa nangyaring krimen. At kasama ni Senator Trillanes ay mga alagad ng batas na nagagaling sa Ehekutibo. So ibig sabihin ng desisyon ng Ehekutibo na sundin yung 9851 na batas natin. Ang sinasabi ng batas na natin na yun, na kung ang isang international tribunal ay dinidinig na ang isang taong di umano'y gumawa ng crime against humanity, pwede nang pabayaan ng Pilipinas at kung kinakailangan magtulong na dalhin yung tao doon sa court na yun, tutulungan ng Pilipinas. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte. hindi rin issue ito ang jurisdiction na unang inirmahan ni FPRD. Kung papapasinan kasi ang recent ICC decision, nakasaad dito na maaari pa rin tingin ng korte ang mga naganap na krimen sa mga panahong tayo ay state member pa ng Rome Statute. Lalo na sinimulan na ng ICC Office of the Prosecutor ang kanilang preliminary examination sa war on drugs bago man tuluyang umalas sa War on drugs, Digong. noong 2019. Nilinaw rin ni Attorney Conti na hindi applicable sa sitwasyong ito ang rules ng Supreme Court patungkol sa extradition proceedings kung saan kinakailangan pa ng local court intervention bago maipadala sa ibang bansa ang isang akusado. Aniya, ang extradition ay usapan sa pagitan ng dalawang bansa, ang ICC, hindi bansa, kundi isang international tribunal. Kaya pagsuko raw kay Senator Bato ang maaaring gawin ng Philippine authorities. Isa si De La Rosa sa mga umano'y co-conspirator sa crimes against humanity. Sama si Bongo. FPRRD, Ayun, Bongo. kasama ang kapwa senador na si Bongo. Bilang PNP Chief Leoni Duterte, siya ang chief implementer ng kampanya kontra droga. Nasa protective custody siya ngayon ng Senado, pero para sa ilang abogado tulad ni Attorney Santa Maria, hindi dapat pinoprotektahan ng Senado ang isang individual na akusado Hardware, ng ng killer. lalo na't valid daw ang iniisyo na warrant ng ICC.